Good morning po sa ating lahat. Wala po muna tayo sa ating pong series. Sabi ko, isolated po itong mga preachings na ito. Kaya hindi ko na po tatanungin sino nagbasa sa inyo ng Revelation chapter 4 dahil malamang din nyo alam na ito po yung text ko ngayon. Kami pong family, mas lalo kami pala po ni Luke, paborito po naming panoorin yung The Flash. Ano po? Hindi ko po alam kung napanood nyo na yon. Pero sa part pa lang nung The Flash season 1, and parang apektado rin yung ibang mga season, si The Flash po ay nagta-time travel siya. No? At gusto niyang hindi naman siya nagta-time travel. Gusto niya mag-time travel at gusto niya maging mabilis. Kasi gusto niyang bumalik doon sa kahapon, sa past. Kasi nga, gusto niyang i-prevent yung kamatayan ng kanyang nanay. At kung ikukwento ko sa inyo, baka matagalan ako, mawala ako sa concentration ko ngayon. But anyway, yun yung aking introduction. Yung time travel na si The Flash, well anyway, sa story, bumalik din siya, tapos tinry niyang i-prevent yung kamatayan ng nanay niya. Kaya lang, when he tried to prevent the death of his mom, nagkaroon ng panibagong future. Kaya nung pagbalik niya sa future, nagkaroon ng bagong future at naging iba yung relationship niya sa mga tao at di niya na alam paano siya babalik. Kasi pag bumalik siya, hindi niya na pinrevent yung kamatayan ng nanay niya. Pagbalik niya, iba na naman yung future. So, well, anyway, ganun yung story. So, ano yung connect? This is my connection. No? Si John, let me just use the word time travel. Nag-time travel siya, hindi sa past, bagkos yung time travel niya, dinala siya ni Lord sa future. Sinong gusto makakita ng future? Diba? Minsan gusto natin makita yung future natin. Ano kaya mangyayari sa akin? And minsan, ang tanong nga nila, ano kayang buhay ko kung di ko asawa si Christine? Yung mga anak ko, pag tinanong ako ng ganun, malamang di wala kayo. Yun agad ang mas safe na sagot doon, di ba? Paano kaya kung di ako naligtas? Di ba? O di malamang, singer ang pastor niyo sa isang bar. O di ba? Si Alvin, kung di ka kaya nandito ngayon, ano future mo? Hindi mo rin alam. Ano? Kasi nakita ko si Alvin. Mukhang basura din yan, Rosel. Payatot, na matangkad, na mahaba buhok, na laging nakahubad, na tumatakbo doon sa bukid ng Ricarte. Ay, nanalupta. Asan si Alvin? Nagtatago, pastor! Lagi ka sinusundo si Alvin nun. Well, anyway, minsan dumarating tayo sa point na gusto natin makita yung future, right? Yun yung ginawa ng Panginoon kay John. Dinala niya si John sa future. Why? And then, why? Kasi balikan muna natin yung nangyayari sa panahon na to nung sinulat yung Revelation. It was a period of great persecution of the church. Lahat ng nananampalataya kay Kristo nung panahon na to ay dumaranas ng napaka-tinding persecution. And nung sinulat ni John ito, persecuted siya. Naka-exile siya into the Isle of Patmos. Mag-isya sa doon. Inihiwalay siya doon. Patay na lahat yung mga apostol. Si Apostle Pablo, pinutulan ng ulo. Si Peter, ipinako sa krus. Alam natin iba, maraming pinatay na mga apostol nung panahon na to at si John na lang yung natitira at yung persecution niya, itinapon siya doon sa island of Patmos. So, bakit niya sinulat itong Revelation? Sinulat niya yung Revelation so that yung mga churches na nag-e-exist nung panahon na yon, kaya nabasa niyo Revelation chapter 2 and chapter 3, mga in-address niyan churches, Philadelphia, etc., etc., Smyrna, Ephesus. Yung iba dito, dumaraan na rin sa mga persecutions. Kaya isinulat itong Revelation para i-strengthen yung churches during the persecution. And to strengthen them, pinakita ng Panginoon yung future. Kaya yung theme is the victory of Jesus, Christus victor, over all the powers of evil. And in Revelation chapter 4, after writing na sa mga churches, and after this, sabi ng verse 1, after this, after the letters to the churches, after this, I look
And behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was it were of a trumpet talking with me. In chapter 1, the trumpet talking with him is Jesus Christ. No? So in this chapter, Jesus gave John visions of the future of the church. Parang time travel na dinala ng Panginoon si John, binigay sa kanya, pinakita sa kanya, ito yung future ng church natin, John, don't worry. This is the future. And the church is victorious in the future. Na kahit pinapersecute, pinapatay kayo dito, at natatakot na yung iba, don't worry, John. Ito na yung future ng church. Kaya, ang gusto rin natin pakita rito, sabi niya, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter. Ang tinawag dito ay si John, not the church in general, to support the doctrine of the rapture. Isa ito sa mga doctrine ng rapture of the church. Pero hindi church yung tinawag. Ang tinawag si John. And then sabi niya, tingnan niyo dyan, may trumpet. The trumpet, hindi ito yung trumpet ng 1 Thessalonians 4:16, but this is the trumpet, the voice of Christ in chapter 1, verse 10. Point that Revelation chapter 4 is not about the rapture of the church. And then notice the word. Verse 2, and immediately, sabi ni John, I was in the Spirit. What does it mean to be in the Spirit? Hindi ibig sabihin nito, usapan muna natin yung in the Spirit. Ano ang hindi ibig sabihin ng in the Spirit? Ibig sabihin, it's not in the Spirit state. Hindi siya nagkaroon ng transformation and suddenly he was in a spirit state. No. It means that seeing the visions through the Holy Spirit. Kasi ang ministry ng Holy Spirit, isa yung illumination, giving visions. And at this time, we know, it's not yet, the revelation was not yet complete. So, pinapakita yung mga visions and how it's through the Holy Spirit. And isa pa, na noteworthy about chapter 4, na nung nangyari ito, na nung nangyari ang revelations, it was on the Lord's Day. First day of the week, Sunday. And gusto kong ipatatak sa isip po natin, when it's Sunday, it's not your day. Kaya nga tinawag na Lord's Day. It's not about you. Kaya matuto na tayong i-consecrate ang Sunday. Hindi ito sa atin. Anong tawag mo doon sa isang taong hindi na nga sa kanya, kinukuha niya pa? O, alam na natin. So, Lord's Day, sa Panginoon ito. Sacred ito. Para sa Kanya ito. Hindi ibig sabihin na, Lord, hindi sa'yo yung Monday. No, He is Lord. Sa Kanya pa rin yan. Pero specific day na talagang para sa Kanya is Lord's Day. Kaya i-consecrate natin yung mga sarili natin na kapag Lord's Day, para kay Lord ito, hindi ito para sa akin. And nung binigay yung revelation, it was on the Lord's Day, and I want you to see the point na gusto kong dalhin. That every Lord's Day, hindi lang tayo yung nagwa-worship. Kaya minsan, discouraged tayo. Ang konti namin, kami lang yung nagwa-worship. Mali ka. At this time, hirap na hirap mag-gather yung mga believers. Kasi alam nila, pag Lord's Day, papatayin na sila.
Kasi mag-iipon na naman sila, magwo-worship sila kay Christ. But then, pinakita kay John yung tagumpay ng Lord's Day. That in heaven, Old Testament saints, angels, etc., na nabasa natin dito, they are worshiping God. Kaya nakakahiya na kapag araw ng linggo ay wala ka sa sambahan ng Panginoon at inaatupag mo yung sarili mong agenda na hindi naman para sa iyo. What a rebuke. What a shame. Yan ba ang nagawa ng kaligtasan sa iyo na namatay si Kristo para sa iyo para gawin mo na yung gusto mong gawin sa Lord's Day na sa iyo lang at hindi para sa Kanya. Kaya gusto ko pong makaramdam kayo ng hiya kapag kayo po ay nagtatrabaho pag araw ng linggo. Humingi kayo, magsisi po tayo kung yan ang laging iniisip natin na may trabaho na naman ako. No, this day is for the Lord's. Kaya yung mensahe po natin dito, the object and subject of heavenly worship. The object and subject of heavenly worship. Pag sinabi kong object of heavenly worship, sino yung sinasamba? Pag sinabi mong subject, sino yung sumasamba? So, sino ang sinasamba? In chapter 4, mapapansin nyo, puro throne, 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 throne. Tama? Throne was mentioned 11 times in 11 verses. Na ang ibig lang sabihin po niyan, mga kapatid, that God revealed Himself through the image of a throne. This throne, sabi ni James Hamilton, this throne communicates authority. And the authority of the one seated on the throne. Pag binasa niyo po ang Revelation, ang daming images. Ang daming talagang pagaganahin yung utak mo. Kung magaling kayo sa drawing, mga anak ko, hindi talaga nagmana sa akin sa drawing. Magagaling sila mag-drawing. Ako hindi. Kaya lang, ang bad nung ginawa niyo, pinalaki niyo yung tiyan ni daddy doon sa drawing. Sa mga, wag po sana tayo magkaroon ng maling interpretation kasi baka nawawala na yung focus ng natin sa Revelation kasi, hala, may lion, hala, may calf, hala, may eagle, tapos, hala, may rainbow, may sea of crystal, ang daming pinapakitang mga objects na magaganda. Tapos, what's the point? Ano ngayon? Nawawala tayo minsan, di ba? Na kapag nag-i-interpret tayo ng Bible, masyado na tayo nakafocus dun sa details, hindi naman yun yung pinakamahalaga. Ang nire-reveal ng Revelation chapter 4 is that there is a throne in heaven and there is one seated on the throne. At yung one seated on the throne is the main object of worship. Na kahit sino pa yung may mga thrones dito, the 24 elders, it does not matter because still they worship the one who's on the throne. Sabi ni Joel Beakey sa kanyang study Bible, the vision of the throne reveals that the king is, sabi niya, in verses 3 to 7, titingnan natin dyan, anong nire-reveal? Verse 3, and he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. So, pinapakita dyan yung jasper and sardine. Ang hirap ipaliwanag pala nitong mga stone na to. Hindi pa kasi ko nakakita nitong mga to. But then, ang sinasabi lang doon, that the king seated doon sa throne is beautiful, rich, valuable like precious stones. Kaya sabi niya, he that sat was to look upon is like
para siyang ganito, para siyang jasper and a sardine stone. Kaya hindi mo i-drawing na may throne tapos meron kang sardine stone and hindi ganun yung point doon. Ang pinapakita sa atin na yung nakaupo doon sa trono, pinapakita yung characteristics of God. So beautiful, so rich. Kaya akala natin, mababayaran natin yung Diyos natin sa mga binibigay natin sa church. No! Palagay ba natin tatanggapin ng Panginoon yung mga sacrifices natin? Alam mo, sabi ng Panginoon in the Old Testament, wala akong pakialam sa sacrifices nyo. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, basag na puso. Di ba? Sabi niya. Hindi niya pinapakialaman yung mga sacrifices. Yeah, gawin niyo yung kasi yun yung way to approach God. Pero kung nandun ka lang sa ritual at hindi tumama sa puso mo, wala siyang pakialam sa iyo. And even these tithes and offerings na binibigay ninyo dahil, sige, kailangan ng church, pero kung hindi yan galing sa puso nyo, sayang. Sayang. Nagbigay ka pa. Hindi tatanggapin ng Diyos yan. Tatanggapin natin, syempre, gagamitin natin dito sa church. Pero gusto mo ma-experience yung totoong pagpapala sa'yo ng Diyos, dapat basag ang puso mo na binibigay mo kahit yung offering mo. God is beautiful, rich, and valuable. Na ipinapakita lang na incomparable, indescribable kasi ang Diyos, kaya ang nakikita lang ni John, it's like jasper and sardine stones and emerald. And then sabi niya pa, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. Was it literal na makikita natin yung rainbow? I don't know. Hindi ako yung dinala ni Lord. Pero alam natin na sinusulat ni John ito, meron siyang reference in the Old Testament and kinukwento niya. And what's the point of this? Ano yung pinopoint ng rainbow in the Old Testament? Covenant. Covenant na ano? Hindi ko napapatayin yung tao sa pamamagitan ng baha. So meaning, na yung characteristic ng God na pinapakita niya dito is that God is gracious to sinners and faithful to His covenants na nire-represent ng rainbow. So hindi na mahalaga kung may rainbow kang makikita. Ang point is that yung king na nakaupo doon is gracious. Faithful sa kanyang covenant. Third, sabi ng verse 4, and round about the throne were 24 thrones or seats. And upon the seats, I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. So round about the throne, meron pang 24 thrones. May nakaupo doon, 24 elders, nakadamit ng kulay puti, and on their heads crowns of gold. And again, ano yung pinipicture nito about God seated on the throne? That God is dwelling with His victorious Old Covenant and New Covenant people in His holy temple. Marami itong cross-references. Pero binabalik ko lang muna tayo, dito lang tayo sa verse 4. The 24 elders represents the people of God both in the Old Testament, the 12 tribes of Israel that representing the 12 elders and the 12 apostles in the New Testament. Sila yon. Point na ang gathered lang dito ay belonging to the Old and New Covenant people of God. Verse 5. Saan ko ba naisulat yun? Hanapin ko mamaya. Saan hindi ko makalimutan. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. Meaning,
God is judging according to His fearsome power and righteous law that represents the lightnings and thunderings like Mount Sinai. Diba in the Old Testament revelation of God in Mount Sinai, takot na takot sila Moses. May lindol, may thick darkness, may kidlat, may lahat nandun na. May voice na natatakot sila sa Diyos. And same thing here, pinakita dito. Na nakakatakot yung Diyos kapag nakita natin siya in person. Judging according to His fearsome power and righteous law. And then sabi ng verse 5b, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Yung Bible student kami, isa to sa mga pinagdidibatihan. 7 ang espiritu ng Diyos? We're so crazy about the details na ini-interpret namin yung text out of context na hindi namin nakita yung context. Hindi point na 7 ang espiritu ng Diyos. Ang point is, ito yung makikita natin. And sabi nga ni Vicky dito, shining out of the witness of the churches by the Holy Spirit. Holy Spirit, 7 lamps and 7 spirits. A witness of the churches. 6 and 7, and before the throne, there was a sea of glass like unto a crystal. Alam, baka yung mga minds po natin, punong-puno na ng imagination. Ano yung tsura ng heaven? And in the midst of the throne, round about the throne, were 4 beasts full of eyes, before and behind. Parang dito normal. Ang nakikita mo lang tao ay 2 mata, pero ito makikita mo, ang daming mata. Pati ilong, mata na. Kasi dito, full of eyes. Before and behind. Iruin mo yung mukha mo, mata lang. Yun yung makikita mo. So, meaning, hindi ito literal na makikita mo sa langit. But then, ano daw yung pinopoint nito? That God on the throne, attended by servants representing all powers. In verse 6-7, lion, calf, man, eagle, and wisdom that is the full of eyes of heaven and earth. Siyempre, hindi naman when using eyes, when it comes to the Lord, and then may picture na ganito na yung isang mukha ng beast ay punong-puno ng mata lang. Di ba sabi ng isang verse that God beholds the works of men. Pinagmamasdan niya. And ang gusto natin ipakita sa lahat ng binanggit na to is that God, not man, nor angels, is the object of worship in heaven. Siya yung Diyos na nakaupo sa trono, that the same vision na nakita ni Isaiah in Isaiah chapter 6 verse 1. And bakit mahalagang makita natin ito? The significance of God seated on His throne, it reveals the unparalleled power over His creatures. And let me quote this. I think I heard this sa aming principal. And sabi niya, God is not bothered with earthly kings reigning and causing trouble in the church. Hindi nag-aalala ang Diyos sa mga earthly kings na nag-ahari and they cause trouble sa church. God is in absolute control. Again, balik dun sa context. Ang Diyos sinasamba. Pero sa mundo, pinapatay yung mga sumasamba sa Kanya. Kaya makita natin dito, diyan, okay lang. Ma-comfort yung churches pag binasa to kasi this is the future of the church, victorious. Kung sa earth binabawalan kayo, kung sa earth pinapatay kayo, now you were represented by 24 elders. And this is the future. Kaya kung babasahin nyo, Revelation chapter 7, diba, gathered together, napakadami na multitudes. Kaya yung challenge sa church is this, the glory of God should motivate us to be more zealous in worshiping Him. Sabi ni Alan Ross, for worship to rise above the clutches of materialistic and secular world,
the church must once again focus on such revelations of the Lord of glory. Minsan daw po, ang pinaka-focus na lang ng worship po natin is how to feel good sa worship. Natutokso tayo sa sanlibutan. Kasi nakita natin, kapag nagpe-perform ang mga showtime or Itbulaga, ang tindi ng entertainment, naggagather yung tao everyday, pumipila ang tao everyday just to be entertained. And pinasok tayo ng entertainment sa church. Na kaya ang tao gusto na mag-worship because they are entertained. Nakarinig sila ng good bands, good team, good worship team. Ang gagaling sumayaw. As totoo lang, patawarin ako ng Panginoon. Yung pagaspas ba yun? Yung Sunday? Yung kailan ba yun? Sunday last week? Hawak nila sa loob ng church, tapos kumakanta sila ng hawak mo ang beat. Sa loob ng simbahan, gagawin mo yun? Hindi ba kabastusan yun? Pinapangunahan sila ng kanilang pare? Hawak ang pagaspas? Ano, ang church entertainment na? Kaya here in our church, we will not entertain you. Yeah, pag-aaralan namin kanta. Magpa-practice kami dito. But not to entertain you, but to encourage you in worship. Nawawala yung vision kung sino yung Diyos. Kaya kung yung mga puso natin, gusto lang natin mag-church para ma-entertain, I'm sorry. Hindi yun ang worship. Worship is not about you. Worship is about God. What are you giving to God? The problem of the churches today is that they focus on the felt needs of the people. More entertainment, less preaching on the truth of God or the gospel. May isa pa akong church na nakita. Tinawag nila yung mga bata sa harapan. And sige, magsayaw kayo dyan because this is worship. Let the children come to me. And they dance and sing. Sabi ko, what happened to these people? Na ang worship daw ay magkantahan at magsayawan dito sa stage. And because that is worship, no, that's not worship. That's blasphemy. Basahin niyo ang Hagay. Gusto kong maglagay ng malaki dito. Yung book sa Hagay, sinasabi doon, let the earth keep silence before Him. Hindi ka pwedeng maingay sa loob ng worship. Walang nagdadaldalan sa worship. Ikaw yung mamangha sa glory ng Diyos. Remember, the object of worship is God, not your emotion, not your needs. So you come here. Yes, you come here hungry, but it's not more about you. Binibigay mo yung nararapat para sa Diyos. Dahil tinubos ka niya. Dahil liligtas ka niya. Hindi dahil magwo-worship ako kasi may kailangan ako sa Diyos. Magwo-worship ako kasi gusto ko itong ibigay sa akin ng Diyos. You are wrong. Worship is not about you or your need or what your emotion na kailangan mo ngayon. No, it's not about you. You come here because of God. Ibigay mo ngayon. Kung inaantok ka, sorry, pero ibigay mo yung attention mo. Kung kailangan, ibigay mo yung awit mo sa Panginoon. Ibigay mo yung boses mo sa Panginoon. Wala tayong pakialam kung pangit ang boses mo. Kumanta ka. Dahil wino-worship mo siya. May mga report ang ating song leader dito. Nahihirapan silang magpaawit kasi yung iba daw po sa inyo ayaw umawit. Pagdating na ng congregational singing, nakatingin na sa bintana,
nakatingin, nakayuko, ayaw umawit, wala yung atensyon, wala yung isip, wala yung puso na umaawit siya sa Panginoon. Ano ngayon kung ayaw mo yung kanta? Pinag-iisipan ni AJ yung kanta natin. Nagbibigay siya ng devoted time. Babasahin niya yung mga scriptures na naka-assign na babasahin ngayon. And then, itatry niyang i-connect yun sa mga songs natin. So, sa palagay niyo, hindi nagwo-worship si AJ doon. That is worship. Tapos yung iba sa atin, ayaw nating kumanta. Kung di mo alam kanta, sige, pinapatawad ka na namin. Pero yung intentional na wala kang kanais-nais umawit sa Panginoon. Sing to encourage your brother. Hindi ko feel pastor No, you just sing para maging encouragement ka. Kaya tandaan, kapag worship, hindi ito para sa atin. Ang priority sa worship is God. So, iset mo na si God yung standard, kay God lahat, kay God yung emotion ko, kay God lahat. And then from there, hayaan mo nang i-bless ka ni Lord. Doon na yon. Hayaan mo nang kausapin ka ni Lord. Hayaan mo nang palakasin ka ni Lord. Basta sa ngayon, ang priority, God and God alone. Not about your needs, not about your emotion, not about anything, but God and God alone. The subject of heavenly worship. Sino ba yung mga sumasamba na to? Nabasa natin sa verse 4. There are 24 thrones round about the throne of God. There are 24 elders in verse 10 casting their crowns before the throne. And alam natin, sinabi ko kanina that the 24 elders represents the Old and New Testament people of God. Ano yung sinasabi natin dito? That the subject of worship, of heavenly worship, those creatures or people redeemed by Christ. Napansin niyo, sabi ng verse 4, they are clothed in white raiment. Hindi to accidental, nakasuot sila ng white. But then, white raiment is kind of a symbolic. Ano yung sinisimbolize ng white raiment? Redemption. The white robes. Sabi ng Revelation chapter 7 verse 9. Sabi niya, after this, I behold, and lo, a great multitude which no man could number of all nations, kindreds, and people, and tongues stood before the throne. And before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their heads. Again, the white robes mentioned. Bakit? Kasi sabi nila, you redeemed us. Kaya hindi pwedeng nasa langit, mga kapatid. Ang magsasamba lang sa langit ay yung mga taong tinubos na ng Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw hindi ka paligtas, I'm sorry to say this, hindi ka pwedeng sumali dun sa worship na yon. Sa langit, wala pong spectators. Sa langit, lahat nagwo-worship. Kaya tingnan mo to. Kung hindi mo gusto mag-worship ngayon, hindi mo gusto doon. Ulitin ko yan. Kung ayaw mag-worship dito, hindi mo din gugustuhin doon. Kaya dito, practice na siya ng worship nyo, mga kapatid. Mapapansin nyo, though there are other thrones and merong mga taong wearing their crowns, only one is worthy of worship. Si God.
tinanggal nila yung mga crowns nila, and then ano sabi nila? Nilagay nila sa paanan nung one seated on the throne, and sinabi nila, "You alone are worthy." Ikaw lang yung karapat-dapat na sambahin. Kaya hindi ba amazing? Sometimes napapaisip tayo, may 5 crowns na sinasabing ibibigay sa atin sa langit. Ano yun? Para ilagay mo sa ulo mo, may 5 crown ako. Mas marami ko, sabi ni Maki, 7 sa akin. Hindi, hanggang 5 lang eh. Minsan, pag pinag-aralan yung 5 crowns, nakailang crowns ka na? Minsan, excited tayo sa mga crowns na makukuha natin. Pero para saan yung crowns? Ibabalik din natin sa Panginoon. And we don't know if literally may bibigay sa ating crown. I don't know. But one thing is sure, pagdating natin doon, luluhod tayo sa Kanya. Magwo-worship tayo sa Kanya. Mali po yung paniniwala na yung mga mahal natin na namatay ay nakadungaw sa langit at pinapanood ka. Hanggang ngayon pala, may naniniwalang Kristiyano dyan. Huwag po tayong maging plain emotional dito na kapag namatayan tayo ng mahal natin sa buhay, bantayan niyo po kami sa langit. Walang nagbabantay sa'yo sa langit na mahal mo sa buhay. Hindi sila nakadungaw sa'yo. Hindi ka nila magagabayan sa langit. Wala silang pakialam sa'yo. Pag nasa langit sila, the moment na mamatay po tayo dito, we will join the heavenly worship. Hindi yung panunoorin tayo ng mahal natin sa buhay, kumusta na kaya? Matitisod siya, makikita niya yung mga private sins mo. Ganyan ka pala, Leo. Ay, sorry. Kaya yung hamon sa atin dito, give the worship that is due to God. Recognizing our existence comes from Him. Or salvation. Nandito ka, niligtas ka ng Panginoon, then ibigay mo yung nararapat na pagsamba sa Panginoon. And let's end with this. Anong klaseng worship yung nangyari sa heaven? Hindi ko alam kung ano yung program doon. As much glimpse man na makita natin, may opening prayer ba? I don't know. Ano kaya yung binabasa nila ditong adoration? I don't know. Wala nang adoration. Wala nang confession doon. Wala nang sin. But then tingnan natin na yung dapat na maging characteristic ng worship natin na makikita natin sa heaven. Tingnan nyo sa verse 8. And the 4 beasts had each of them, ito na naman, mag-i-imagine na naman tayo, 6 wings, and they were full of eyes. Pero ito yung gusto nating characteristic ng worship. And they rest not day and night. Ano yung gusto natin sabihin? They worship God endlessly. Hindi ko naman ibig sabihin na wag na tayo magpahinga. Imagine heaven to. Hindi ka na mapapagod dito. Earthly bodies ang meron tayo dito. Pero sana ito yung maging character ng worship natin, that we worship God endlessly. They rest not night and day. Kaya nila yun. Pero sana ganun din po tayo, na hindi tayo napapagod sumamba. Kaya lang naman po tayo napapagod kasi po, lagi tayong nakatingin sa sarili natin eh. Hindi natin nakikita talaga yung kagandahan ng Diyos kung sino siya. Kaya lumulubay tayong mag-worship kasi nag-aalala tayo sa mga pisikal na pangangailangan natin, material na mga pangangailangan natin. Kaya sabi ni Jesus in Matthew 6, bakit ka nag-aalala kung anong kakainin mo, anong isusuot mo? Yun lang naman yung laging inaalala natin dito sa mundong ito. Tama po ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya nag-aaral. Para ano? Para may makain, para may maisuot, para guminhawa buhay. At pag di natin naaabot yung pangangailangan ito, nag-aalala tayo. So pag nag-aalala tayo, anong unang maapektuhan sa atin?
Linggo, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko kumayod, kasi kailangan ko kumain, kailangan ko may maisuot na ganito, kailangan ko yung mga anak ko may makain. Kaya nahihinder yung worship kasi nagiging selfish tayo. In heaven, no more. Na sana yun yung maging characteristic ng ating worship dito sa earth. We will worship God endlessly. Ibalik natin ulit yung pagtingin sa Panginoon, hindi sa pagtingin sa sarili natin. And then, sabi nila, iba sa atin, sobrang pagod, no? Saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. They worship God reverently. Not only endlessly, but reverently. Ginagalang nila yung Diyos. They are crying, Holy. Sana po ito talaga yung hindi mawala sa atin na kapag nagwo-worship tayo, sana po magalang tayo sa Diyos. Huwag po nating baliwalain lahat yung gagawin natin dito. Gawin po natin ito reverently. We sing songs of praise reverently. We pray reverently. Lahat ng gagawin natin in honor due to our King with reverence. Yan yung utos sa Hebrews. Na matakot sa Diyos sa pagsamba. Hindi kabastusan yung gagawin. Kaya inaayos, sorry po, hindi tayo legalistic. Kaya inaayos natin yung mga pananamit natin sa pagsamba. Because we want to be presentable to God. Nananamit tayo not to exalt our beauty. Nananamit tayo because this is worthy sa harapan ng Diyos. With reverence, inaayos natin mga sarili natin. Hindi ko naman, salamat po sa Panginoon. Maayos po kayong manamit. Ayoko po maging judgmental naman kayo. Ay, wala, hindi siya nakapalda. Hindi yun yung point ko dito. Ginagawa natin na maging maayos sa Diyos. Kasi karapat dapat ang Diyos sambahin with all reverence. Yung iba sa sobrang, hindi naman kasi tayo legalistic. Yung iba sobrang naman liberal. I can't preach wearing shirt. Imagine your pastor preaching t-shirt with t-shirts lang. Anong mararamdaman niyo? Pastor naman, pastor ka. Diba? Verse 9. And when those beasts give glory and honor and thanks to Him that sat on the throne who liveth forever and ever. Tingnan na lang natin yung characteristic doon. They worship God gratefully. They were grateful. Nakakita na po kayo ng taong nagpapasalamat? Kukunti na lang yata itong mga taong ito. Alam mo yung mga taong may utang na loob at punong-puno ng pasasalamat. Alam mo yung pag kinamayang ka, yung magkandaluhod-luhod. Nakakita ka na ng gano'n, di ba? Kasi todong pasasalamat. Ito yung klase ng worship na yon. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanila. They bow. They give glory and honor and thanks to Him. When you worship, make sure that you are giving thanks. Hindi yung proudful, boastful, na pagharap mo sa Diyos. Parang Pariseo, Panginoon, salamat, di ako kagaya niya. Tingnan niyo ako, nag-worship ako sa Panginoon. No, that's not the attitude here. They were grateful. Then verse 10, the 24 elders fall down before Him that sat on the throne. They worship God with all humility. Hindi punong-puno ng kayabangan, punong-puno ng pasasalamat at kababaang loob. Na kung hindi ka tinubos ni Kristo, wala ka ngayon.
Kaya kung hanggang ngayon mayabang ka pa din, I'm so sorry, hindi yan ang epekto ng grace. Grace will make you holy and humble. Not about you, about Him. And they worship God selflessly. Verse 11, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Again, not about them. Ginagawa natin yung ministeryo hindi para makilala tayo. Ginagawa natin yung ministeryo kasi gusto natin mapapurihan ng Diyos. No recognition or boastings of the sacrifices made by these people. Sinabi nila, Lord, these are our crowns and these are for you. Binibigay nila lahat. Kaya mga kapatid, ito sana yung maging katangian ng church natin kapag nag-worship. We worship God endlessly, reverently, gratefully, humility, and selflessly. And let me end with this. When our vision of holiness and glory of the Lord faded, adoration and reverence as well as obedience and service diminished. When our vision of holiness and glory of the Lord faded, our adoration, reverence, as well as our obedience and service diminished. Kapag daw po nawala na yung pagtingin natin sa holiness and glory ng Diyos, yung ating pagsamba, yung ating paggalang, yung ating pagsunod, at ating paglilingkod, mababawasan din. But the more you see God, who He is and what He has done, nagfa-fire yung desire natin to worship Him. Kaya church, we should be careful on how we worship God. Make sure that our heart is right before Him. You know the very purpose of this message? Kung bakit isolated yung preaching natin ngayon? Meron akong pangamba na kapag alis ko, marami sa inyo ang hindi na magwo-worship. Wala si pastor. Hindi niya na ako makikitang absent. Hindi na ako magwo-worship. Aalis po ako next week. Last Sunday ko, next week. Ang inaalala ko, baka pag alis ko, wala na din kayo. At mahirapan pa yung pagbalik nyo pag bumalik ako. Kaya sana po hindi ganon. Sana po nagwo-worship kayo kasi dahil nakatingin kayo kay pastor. Sana hindi ganon. Sana nagwo-worship kayo kasi kilala nyo ang Panginoon. Nagwo-worship kayo kasi niligtas kayo ng Panginoon. Kaya po, ipapamonitor ko po closely even your attendance sa akin pong pag-alis. And ipapractice po natin yung church discipline sa mga taong hindi umattend yung panahong wala po ako. Let's pray. Lord God, marami kaming pagkukulang bilang individual at bilang iglesia kung paano ka sinasamba. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung ang nakikita namin na pagsamba ay para po sa aming mga sarili lang. Sarili naming kapakanan, sarili naming emosyon, sarili naming kagustuhan, at di namin nakikita na ang pagsamba ay para sa inyo. Patawarin niyo po kami bilang isang iglesia kasi po sa mga kinamulatan o kinalakihan namin mga churches,
na-adapt namin yung mga ginagawa sa mga dati naming churches at yun yung ginagawa namin. Ngunit ngayon, Panginoon, salamat at dinala nyo kami sa reformasyon na hindi dapat ganon yung pagsamba. Ang pagsamba ay talagang may paggalang, mataas na paggalang kung sino ka. Maging mapili sa mga awit, not just to entertain, but to educate. Sapagkat nakikita ng karamihan sa ngayon na ang pagsamba is all about entertainment. We're sorry, Lord. Dahil dati rin naman kaming ganito. Ngunit salamat at tinuwid nyo kami. Kaya tulungan nyo po kami bilang iglesia na maging tapat sa pagsamba sa iyo ng may buong paggalang at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Again, naingat naming ibinabalik ang pagsamba namin sa iyo sa pangalan ni Jesus.